So, para sa DOJ, Mr. Chair, isang huling tanong, pwede po bang malaman ano yung proseso ng pag-apply para sa refugee status? And on average, ganong katagal po tumatagal yung prosesong iyon? I just like this answer on record, Mr. Chair. Ang process po ay they can apply to the DOJ and ang qualifications or ang grounds ay under persecution. So whether you're persecuted for your political beliefs, for your religious beliefs, for your gender beliefs, race kasama rin po doon. And also statelessness pwede rin po. So they can apply for refugee status. At ganong katagal tumatagal yung ganong proseso, Mr. Chair, on average? About 2 years, 1 to 2 years. No? So yung po, but I think that is a normal time frame kasi sa US yan rin po ang, if I'm not mistaken, yan rin po ang issue na habang ina-evaluate yung kanyang refugee status, pwede silang lumabas at hindi na rin mahanap pag lumabas na. No? So I think in my personal observation, that time frame is within that time frame, mga 1 to 2 years. Medyo hindi pala mabilis, Mr. Chair. Medyo matagal-tagal din po. Matagal-tagal din. No? Matagal-tagal din. Okay. So, importante din yung time frame kasi yung mga taong nangangailangan talaga ng asylum, minsan matter of life and death yung hindi masyadong matagal. Ano po? The DOJ and the Chief State Counsel is listening, Mr. President, so they'll take note of that time frame. Salamat, Mr. Chair. At syempre, napakahalaga itong usapin ng asylum. Isa sa pinaka siguro mahalagang tulong o in a way, isa siyang hiyas no, na hawak ng gobyerno para makatulong sa ibang mga tao, hindi man natin kababayan pero kapwa-tao. Of course, a prominent example yung ginawa ni dating Presidente Quezon para kupkupin yung mga European Jews dito po sa ating bansa. So isang hiyas talaga, napakahalaga, isa sa pinaka-iniingatan natin dahil literally pwedeng magligtas ng buhay ng ibang tao. And dahil hiyas, parang yung usapin ng Filipino citizenship na lalo nating napatingkad yung kahalagahan ng ating mga investigasyon laban sa Pogo, dapat talaga pakaingatan. And in no instance, on the opposite extreme na dapat maabuso o abusuhin. So just last manifestation not a question, manifestation, Mr. Chair, Mr. President, hindi talaga ako mapalagay dun sa nangyari kay Cassandra Leong habang nasa custody siya ng House. Heaven forbid na kung may resource person na unang napaharap ng House sa kanya tapos mapakustody dito sa atin ay mapakawalan natin for whatever reason. So I would seek, kahit pagkatapos na nitong interpellation, I would seek the advice of the chair and even seek the advice of the Senate President kung proper ba mag-communicate tayo ang Senado sa House at kung proper man observing interparliamentary courtesy, ano yung tamang paraan na mag-communicate na
concern sa ganitong pangyayari at pagnanais na wag na po itong maulit muli at na hindi rin natin magawa sa sino mang resource person na nagaling sa House at anong mga pamamaraan para siguruhin na hindi ito mangyari muli. We have a few, I think, best practices here in the Senate, Mr. Chair, na pwede nating ibahagi sa kanila. Probably meron din tayong mga leksyong pwedeng matutunan sa kanila, mga best practices na not necessarily ma-institutionalize, pero by tradition, by practice, gawin natin para yung mga pinaghihirapan nating mga investigasyon over several years, mga pinaghihirapan ng ating executive agencies, ay hindi naman siguro mauwi sa wala, pero hindi lalong ma-delay at lalong mapahirapan, Mr. Chair. So I will seek the advice of the good chair and the Senate President after this interpellation. If my memory serves me right, yung detention ni Cassandra Lee she was held in contempt in the House. But because of the transition from the 19th to the 20th Congress and may Supreme Court ruling na the contempt charges ends with that Congress, pinakawalan mo siya. But that time nung pinakawalan siya, wala pang mga kasong i-file. No? So nagkaroon ng gap between that time na pinakawalan siya and the time na final po yung kaso. But rest assured that the DOJ is already moving. May whole departure order na ho. Kakancelin ho yung kanyang passport para hindi ho siya makawala. At ginagawa po ng ating mga enforcement agencies po yung kanilang makakaya para mahuli ho siya. I do understand, Mr. Chair. Nag-iisip lang ako kaya humihingi ng payo. Yeah. Ano yung proper constitutional, legal na pagsisiguro, again, anything proper para hindi na mangyari po itong muli. Pero maraming salamat po, Mr. Chair, maraming salamat po, Mr. President, at muli sa DOJ at lahat ng attached agencies para sa napakahalagang araw kahapon. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Thank you, Senator Tiveros. Majority Leader. Mr. President, last to interpolate is Senator Dante Marcoleta. I move that he be recognized. Senator Dante Marcoleta is recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, nakita ko po dito sa ating mga pinagbabasihang mga dokumento, ang DOJ pala, Mr. President, ay meron ding mga malalaking confidential funds. Magmula noong 2020, medyo maliit lamang yun, 193 million, pumalo ng 216 million, 2021, bumaba ng konti, 176 million 2022. Umarangkada na naman ng 2023, 526 million. Bumaba ng 2024, 168 million na lang. Bigla na naman pumitada ng 2025, 1.5 billion. At ngayon po sa GAB natin na isinumite rito, Sir President, Sir Sponsor, 364 million na lang. Pero dinagdagan po natin sa ating committee report, Mr. President, Sir Sponsor, ginawa uli natin na 729 million. Hindi ko po masyadong nasasakyan, Mr. President, kung bakit noong 2025, tumas po ng 800% ang confidential funds ng Office of the Secretary of Justice. Bakit po, Mr. President? Tama ho kayo, Mr. Senator Marcoleta. Yung pag-increase po ng confidential fund sa Office of the Secretary, ito po ay request ng ahensya.
in the context nitong mga nangyayari ho sa atin ngayon sa flood control issues at mga iniimbestigahan ho nila. Ito po ay ginagamit nila sa pagkukuha ng mga information, pagkukuha po ng mga ebidensya, at ina-anticipate ho nila na in the following year, tuloy-tuloy rin po yung pag-iimbestiga ho nila. So, in fact, during if you remember, I think you were there during the budget hearing, isa po rin to sa mga tanong ko bakit from 1.1 billion yung confidential funds, bumagsak po siya sa 34 million. Dahil ang konteksto ho nito, ang daming iniimbestigahan, ang dami pong personalities na lumalabas. So after they realized na gano'n ho talaga ang mangyayari, they requested for an additional 180 million, which we find reasonable in today's context. Mr. President, yung 2025 po na 1.5 billion, nauna na pong nailatag ito bago pa dumating ang iskandalo ng flood control. Paano po na-project na darating ang iskandal? Ho yun, hindi ba ho yun? I was pertaining to the 2026 po. Hindi po, ang sinasabi ko yung... Ay, 2025? Hindi ko po masakyan. From 168 million ay naging 1.5 billion po noong 2025, lumundag po ng mahigit 800%. Hindi po pwede sigurong gamiting katwiran dahil nga naglabasan ng flood control. Wala pa pong flood control scandal nung ito po'y mailatag, Mr. President. Yung aking paliwanag, Mr. President, is for the 2026 budget kasi diretso ho namin kausap si Secretary Vida. And in fact na, during the hearing, kung matatandaan niyo, sinabi ko, bakit ang liit considering na ang daming imbestigahan? So, nagmuni-muni ho sila at bumalik ho dito at humingi po ng 180 million. Pero po yung 2025 po, yung 2025 confidential funds, 1.1 billion doon ay congressional initiative. Yung kanilang original confidential funds was only 34 million. Dinagdagan po ng Kongreso. And ang konteksto naman ho doon, that time, iniimbestigahan po yung missing sabongero. Yung po yung pinaka high-profile case at that time. May mga case build-up na even before. Kaya ho, nag-request ho sila ng ganun amounts. Pero at this time, hindi na ho ganun kalaki yung kanilang ini-request. Ano po yung mga high-profile cases na kinakailangan pong lumundag ng mahigit 800% ng inyong confidential funds? At kailangan ba na dapat ganun karami ang confidential funds ninyo para lamang makapag-usig kayo, makapag-imbestiga ng mga kaso? Ang tinatanong ko po rito, Mr. President, ay yung nakapagtatakang biglang pagtaas na lang na kung ipaliliwanag in general terms na kasi po merong mga high profile, hindi po natin masusukat sa pamamagitan ng ganong klaseng pangangatwiran lang. Pondo po ito na bigla na lamang umakyat ng ganong kalaki. Well, at that time po, yung isa sa pinaka-high profile ay yung Mrs. Sabongero. At alam naman ho natin prior to the flood control, ito talaga yung binibigyan ng malaking diin na isang tabi lang ngayon because of the flood control. But at the time, full force of DOJ ang nag-iimbestiga ho nito. At maraming headways na. In fact, nakita na nila yung mga patay sa Laguna Lake at yung mga buto sa Laguna Lake. So, yun po isa sa mga high-profile cases na inimbestigahan nila. Meron rin pong mga cases doon sa mga detention facilities ho natin, yung mga